Lumalakas naman daw ang ebidensyang apektado na ng climate change ang Timog Silangang Asya dahil sa kilos po ng bagyo sa rehiyon. Para po bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Magkakasunod na bagyo ang tumama sa bansa nitong nakalipas na buwan na kadalasan nabuo sa loob pa mismo ng Philippine Area of Responsibility o PAR at malapit sa kalupaan. Pero ang ganyang eksena, nangyayari rin sa maraming bansa sa Southeast Asia. Ang pamumuo ng bagyo ilang kilometro lang ang layo sa mga baybayin. Sa isang pagsusuri na pinangunahan ng Rowan University at University of Pennsylvania sa US at ng Nanyang Technological University sa Singapore, lumalabas na may direktang epekto ang climate change kung bakit nagbabago na ang pagkilos ng mga bagyo sa Southeast Asia. Dito ipinagkumpara ang mahigit 64,000 climate models na naitala mula 19th century at hanggang sa katapusan ng 21st century. Kaya kung noon ay nagmumula pa ang bagyo sa malayong bahagi ng Pacific Ocean, ngayon nabubuo na ito sa loob ng PAR dahil sa mas umiinit na karagatan malapit sa ating mga baybayin dala ng climate change. Kapag mas mainit kasi ang karagatan, mas malakas daw ang enerhiyang nahahatak ng bagyo, bagay na sinuportahan at ipinaliwanag din mismo ng PAGASA. So with climate change, some weather patterns are actually altered. Yung tropical cyclones are becoming more intense. Alam naman natin, no, yung mas mainit na panahon, mas mainit na temperatura ng dagat, ganun din yung moisture sa atmosphere ay fuel yon, no, ng mga bagyo. Sa ngayon, bukod sa malawakang epekto ng climate change, isa pa sa binabantayan ngayon ng PAGASA ang nagbabadyang La Niña, ang panahon kung saan sobra-sobra ang buhos ng ulan. Buwan pa lang kasi ng Setyembre nang mamonitor na may hindi pangkaraniwang pagbabago sa temperatura ng karagatan na maaaring hudyat daw na nalalapit na ang pagsisimula ng La Niña. Yung average na SST cooling dun sa Central and Eastern Equatorial Pacific ay mga around minus 0.2 degrees. Kung yung anomaly na ito ay mas bumaba pa, may minus 0.5 pababa. So yun po yung nakakita natin na we could still experience La Niña. Ang kabaliktaran naman nun is mas umiinit naman yung karagatan na malapit sa ating bansa. So that is why napaka-favorable ng mga tropical cyclone or cloud clusters formation. Matagal nang usapin ang climate change at laging bumabalik sa atin bilang tao ang sisi kung bakit yan lalong lumalala. Ang tanong, ngayong ramdam na ang epekto nito, kailan naman tayo magsisimulang kumilos na pangalagaan ang nag-iisa nating mundo? Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita.